Pakinggan po natin itong viral video ni Maharlika. Clip lang po ito, no? So kung gusto niyo mapanood or mapakinggan yung mahabang video, tignan niyo po sa platform niya. Pero dito lang po tayo magre-react sa clip na ito dahil may inamin po si Maharlika dito. Pakinggan na po natin. Actually, hindi naman niya ako na-manipulate. Nabudol niya ako. Kasi all I thought, ang ipinapakita niya, ay totoong pagbangon sa Pilipinas. All I thought, yung laban namin against kay Lenny sa electoral protest ay totoo. But, sinabi ko na sa karaang vlog, na Lenny is the real winner pala. Sinabi ko na sa karaang vlog, na Lenny is the real winner pala. So yun, no, napakinggan po natin. Ang masasabi ko dyan, pare-pareho naman natin narinig na sinabi niya na si Atty. Lenny ang nanalo at sabi pa niya, nabanggit niya dun sa isa pa niyang vlog na si Atty. Lenny ang nanalo. Alam naman natin yung pare-pareho dahil kahit ilang beses nga po nag-protest. By the way, yung tinutukoy niya dito is noong 2016, no? Alam natin pare-pareho na si Atty. Lenny ang nanalo dahil kahit ilang beses nag-protest or nagpa-recount, ang lumabas ay si Atty. Lenny ang nanalo. Sa panahon niya ni Duterte, nakaalyado ng kabila, di ba? Na sila pare-pareho ang mga magkakasangga, no? Umabot sa Supreme Court, si Atty. Lenny ang diniklarang legit, legal na panalo ng 2016, no? Pero ito po yung gusto kong sabihin at napakahalaga po nito. Pagkatapos nilang i-condition ang mind or ang utak ng mga tao na may nangyaring dayaan noong 2016, ginawa nila yung narrative at pinakalat nila yung narrative na si Atty. Lenny ay nandaya at pinanghawakan niya ng mga tao at mismo mga tao na mismo ang nagsasabi niyan na kahit ngayon, tapos na yung 2022 election, hindi pa rin nila matanggap na si Atty. Lenny ang nanalo ng 2016. Pagkatapos nilang bumuo ng perception sa mga tao na si Atty. Lenny ay nandaya ng 2016, ngayon aaminin, sasabihin ni Maharlika Boljaquera na si Atty. Lenny ang nanalo. Di ba parang GAGO lang? Pagkatapos magalit ng mga tao kay Atty. Lenny dahil napaniwala, no, na si Atty. Lenny ay nandaya ng 2016. Hanggang ngayon, hindi nila tinatanggap yon. Pagkatapos na lang gawin yon, na kahit may Supreme Court decision, sasabihin ni Maharlika na si Atty. Lenny ang nanalo, na naniniwala siya na si Atty. Lenny ang nanalo. Diba? Diba nakakapikon po, no? Pagkatapos ng pinagsasabi nila, no, i-condition nila yung mga tao. At yon ay nagresulta sa pagkagalit ng mga tao kay Atty. Lenny, na naniniwala ako na nagresulta kung bakit yung mga tao hindi bumoto kay Atty. Lenny. Ngayon, aaminin na si Atty. Lenny ang nanalo. Kaya po kaming mga vloggers, mga content creator, ako, personally, kahit mahirap po, kahit nakakailang, nakaka-intimidate, naaminin ko, minsan, nakakakaba dahil may mga nare-receive din po kaming hindi magagandang message. Yung bashing, yung natatanggap naming bullying, yung mga natatanggap naming mensahe na talagang ini-intimidate kami, talaga pong hindi po kami nagpapatinag at patuloy po kami gumagawa ng content dahil mahirap na po kung hihinto kami pare-pareho. Baka yung mind conditioning nila at yung narrative nila na hindi totoo ang paniwalaan. And then bandang huli, eto na naman tayo, magsisisihan at magsisisi. So kaya po kami ay hindi tumitigil, kaya thankful kami dahil may sumusuporta pa rin sa amin. Hindi ko alam kung gaano pa kami karami, pero pasalamat ako dahil nandito pa rin tayo, nandiyan pa rin kayo. Sa totoo lang, pag tinitignan ko yung mga content ng kabila, no, sa totoo lang nalulungkot ako dahil kagaya ng isang content kung saan may false claim patungkol kay Senator Risa, umabot ng kulang-kulang 500,000 po ang views, no? Parang yung ginagawa nila kay Atty. Lenny noon, ginagawa naman nila ngayon kay Senator Risa, no? Umabot ng 500,000 views, pero kaming mga content creator na nagpapaliwanag na mali yun, hindi yung totoo. Yung mga articles na nilalabas ng Rappler na dinidebunk yung mga ganong claim, kukunti lang po nakakakita sa amin. At sa aking pakiramdam, minsan, kukunti pa yata yung sumusuporta sa amin. Pero, nagpapatuloy po kami dahil mahalaga po na kahit ilan lang, 100, 500, 1,000, kumpara dun sa kabila na halos milyon o iba talagang milyon-milyon yung nakakakita ng kanilang ginagawa na misleading information, ano, na panlilin lang sa mga tao, milyon-milyon po ang nakakakita. Mahalaga na po yung ginagawa natin dito, yung ginagawa namin dito kahit iilan lang tayong nakakakita. Dahil kapag kayo naikwento nyo o na-share nyo yung ginagawa namin content, malaking halaga na po yun. Ang importante, hindi lahat ng tao nalilin lang. Kagaya na sa nakalipas na 7 or 6 na taon, pinaniwala nila ang mga tao na si Atty. Lenny ay nandaya kahit may Supreme Court decision na pabor
kay Atty. Lenny at sinasabing si Atty. Lenny ang nanalo, hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin yung mind conditioning na ginawa nila na nandaya sa Atty. Lenny. Hanggang ngayon, yun ang pinapaniwalaan. Bakit? Dahil walang umopose, walang lumaban sa ganong narrative noong mga panahon na yon. Kaya mahirap na pong baguhin ang tinanggap ng mga tao. Yun na yung pinapaniwalaan nilang totoo, kahit pa may legal and may Supreme Court decision, inignore na nila ang tama at totoo. Kaya thankful po kami dahil hanggang ngayon may sumusuporta pa rin sa amin kahit papano, at lalabanan po natin ang mga misleading information na yan, mga wrong narrative, dahil tayo po ang magsasuffer kapag namayagpag ang kasinungalingan at panlilinlang. Kaya ine-encourage ko po kayo lagi na kapag manonood po kayo ng video natin, mag-like po kayo at mag-comment. Malaking tulong po yan sa video. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video ito. Makakaasa po kayo na magpapatuloy tayo. Salamat po.